Ang hangin sa umaga ng ika-5 araw ng Pebrero ng taong 2020 sa lungsod ng Quezon ay malamig at tila ba may daladalang babala. Sa isang maliit na apartment sa tabi ng Roxas Boulevard, nakaupo si Miguel Santos sa gilid ng kama, nakatingin sa labas ng bintana na tila nawawala sa sarili niyang iniisip. Ang kanyang mga mata, pula at mamasa-masa, ay nagsasabi ng isang kwento na higit pa sa anumang salita ang kayang ilarawan. Sa harap niya ay isang lumang litrato ng kanyang ina, si Rosa, nakangiti sa tabi ng kanyang ama, si Ernesto, sa harap ng simbahan sa Intramuros noong kanilang kasal. Ang litrato ay lumang-luma na, may mga gasgas sa gilid, ngunit buhay na buhay sa alaala ni Miguel ang init ng araw at halakhak ng mga taong nasa paligid nila nung araw na iyon. Ngunit ang katahimikan sa silid ay biglang naputol ng isang malakas na iyak. Si Miguel, kahit na nasa edad na 35, ay muling bumalik sa kanyang kabataan. Sa panahong siya ay batang 8 taong gulang pa lamang, tumatakbo sa kalsada ng Binondo, habang ang kanyang ina ay nag-aalangan sa pagtakbo sa likod niya. Hawak ang kanyang maliit na bag ng paaralan. Ang eksenong iyon ay parang pelikula sa kanyang isip. Ang mga jeepney at pedicab na dumadaan sa makipot na kalsada. Ang amoy ng taho na nagmumula sa kalapit na kanto. Ang tunog ng mga nag-uusap at nagbabalita sa radyo tungkol sa paparating na bagyo. Bakit ba palaging ganito, anak? Wika ni Rosa sa kanyang anak, may halong pagod at pag-aalala habang sinusubukan niyang abutin si Miguel na tila ba laging nauuna sa kanya. Hindi mo ba nakikita na mahuhulog ka sa kalsada kung magmamadali ka? Ngunit si Miguel, sa kanyang inosenteng paniniwala na ang lahat ay laro lamang, ay tumawa, nakatayo sa gitna ng basang semento at tinawag ang kanyang ina. Ina! Bilis, baka mahuli tayo sa jeep. At doon, sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang malakas na bus na huminto sa gitna ng kalsada ay nagdulot ng isang malakas na tunog ng metal na bumangga sa isang tricycle na nasa tabi nila. Ang iyak ng bata, ang sigaw ng mga tao, ang pagtakbo ng kanyang ina upang iligtas siya, lahat ay sumabog sa isipan ni Miguel sa sandaling iyon. Ngunit hindi iyon ang eksaktong rurok ng drama. Ang totoong rurok ay sa loob ng maraming taon. Sa gabi ng ika-5 araw ng Pebrero ng taong 2020, nang natanggap ni Miguel ang tawag mula sa ospital na ang kanyang ina ay nasa malubhang kalagayan. Isang atake sa puso na walang nagawang babala. Ang kanyang puso ay tila biniyak sa kalahating segundo habang naririnig ang boses ng nurse sa kabilang linya. Miguel, kailangan mong pumunta agad sa ospital. Malala ang sitwasyon ni Rosa. Ngayon, habang nakaupo sa malamig na silid, muli niyang naramdaman ang parehong kawalang makapangyarihan, ang parehong takot at lungkot na minsang naramdaman niya bilang bata. At bago niya patuluyang maiproseso ang lahat, siya ay napaluhod sa kama. Tinutulak ang mga luha na tila walang katapusan. At bago ko ipagpatuloy ang kwento, isang malumanay na tinig na naririnig sa kanyang isip. Mag-subscribe ka muna sa channel na ito dahil dito, lagi kang makakahanap ng mga kwento na tunay na sumasalamin sa puso. Umalik tayo sa nakaraan, sa araw na nagpapakita kung sino si Miguel bago ang lahat ng trahedya. Ang batang Miguel ay lumaki sa tabi ng kanyang ama at ina sa Maynila, sa isang tahimik na barangay sa Sampaloc. Ang buhay nila noon ay simple lamang. Si Ernesto ay isang guro sa pampublikong paaralan, palaging abala sa pagtuturo, ngunit laging may oras para sa kanyang pamilya. Si Rosa ay isang tindera ng prutas sa palengke ng Divisoria, masigla, palaging may ngiti sa labi at may kakayahang gawing maliwanag ang kahit pinakamadilim na araw. Ang kanilang maliit na bahay ay puno ng tawanan, init at simpleng kasiyahan.
mga eksenang punong-puno ng pagmamahal na ngayon ay tila ba nasa isang lumang pelikula lamang sa alaala ni Miguel. Sa hapon ng ika-5 araw ng Hulyo, si Miguel ay tumakbo papunta sa kanilang bakuran. Dala ang kanyang maliit na bola, sabik na makipaglaro sa kanyang kaibigan na si Carlo. Ang araw ay mainit. Ang mga tunog ng kalye ay sumasabay sa halakhak ng mga bata. Ang hangin ay may halong amoy ng bagong lutong puto at sinigang na nagmumula sa kusina ni Rosa. Ngunit sa gitna ng kaligayahan, may maliit na tensyon sa pagitan ng kanyang mga magulang. Isang simpleng hindi pagkakaintindihan tungkol sa pera, kung paano hahatiin ang gastusin sa bahay. Hindi nila alam sa simpleng alitan na iyon ay nakatanim na ang unang butil ng trahedya na magbabago sa buhay ni Miguel. 1 taon pagkatapos noon, isang malaking pagbabago ang dumating sa buhay nila. Ang ama ni Miguel, si Ernesto, ay nagkaroon ng oportunidad na magturo sa isang paaralan sa Makati. Ito ay nangangahulugan ng mas mataas na kita, ngunit mas kaunting oras kasama ang pamilya. Si Rosa, kahit na nag-aalala, ay sinuong ang hamon, pilit na iniayos ang kanilang buhay sa bagong lungsod. Ngunit si Miguel, na nooy 11 taong gulang, ay nahirapang mag-adjust sa bagong paaralan, sa bagong kaibigan, at sa bagong kapaligiran. Ang dating tahimik at masayang batang lalaki ay unti-unting nakaramdam ng lungkot at pagkakahiwalay, pakiramdam na tila ba walang nakakaintindi sa kanya. At doon, sa gitna ng mga pagbabago, dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari, ang unang malaking trahedya na magpapabago sa kanyang pananaw sa mundo. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa paaralan, nasadasaan si Carlo ng isang kotse sa kalye ng poblasyon. Ang sigaw ng kaibigan, ang dugo sa sementong madilim, ang pagtawag sa ambulansya, lahat ay nakaimprinta sa alaala ni Miguel. Siya ay natutong ang buhay ay hindi palaging patas, at ang sakit ng pagkawala ay maaaring dumating ng biglaan, walang babala. Ngunit hindi doon natapos ang kwento. 1 taon ang lumipas at isang bagong pangyayari ang muling yumanig sa buhay ni Miguel. Ang unang araw ng Pebrero ng taong 2016. Ang araw na iyon, habang naglalakad si Miguel sa Luneta Park kasama ang kanyang pamilya, ay tila isang ordinaryong araw. Ang araw ay maliwanag, ang mga bata ay naglalaro, at ang mga magulang ay nagkukwentuhan tungkol sa simpleng mga bagay. Ngunit sa huling sandali ng kanilang piknik, habang si Miguel ay naglalaro ng frisbee, isang kakaibang mensahe ang dumating sa kanyang telepono. Isang tawag mula sa ospital. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, propesyonal, ngunit puno ng kabigatan. Miguel, kailangan mong pumunta sa ospital kaagad. May nangyari kay Carlo. At sa iglap, ang dating masaya at normal na mundo ni Miguel ay muling nagbago. Ang kanyang puso ay kumulo, ang kanyang isip ay puno ng tanong, at ang kanyang mga paa ay tila nagmistulang bato habang tumatakbo siya patungo sa ospital. Sa bawat hakbang, ang bawat tunog ng sasakyan, ang bawat tao sa daan ay tila nagiging isang malakas na tambol ng takot at pangamba. At bago pa man niya tuluyang maabot ang pintuan ng ospital, alam niya sa kanyang puso na ang buhay ay hindi na magiging pareho. Ngunit tulad ng sinasabi ng buhay, ang trahedya ay may kakambal na lihim na pagbabago. Ang pangyayaring iyon ay hindi lamang nagdala ng sakit, kundi nagbukas ng pinto para sa mga hindi inaasahang pagkakataon, mga sandaling magpapakita kung gaano kalalim ang pagmamahal, pagkakaibigan at pag-asa. Sa isang iglap, natutunan ni Miguel na ang bawat luha, bawat pagkatalo ay may kasamang aral na babagay sa kanyang paglaki at pagbabago. Sa puntong ito,
Nakaupo si Miguel sa kanyang kama sa Quezon City. Hawak ang lumang litrato ng kanyang pamilya at muling nararamdaman ang bigat ng mga nakaraang alaala. Ngunit sa kanyang puso, may munting apoy ng pag-asa. Isang paalala na sa kabila ng lahat, may posibilidad para sa kapatawaran at muling pagsisimula. At bago tuluyang ipagpatuloy ang kwento, isang paalala. Kung nais mong mas maramdaman ang bawat sandali ng kwentong ito, mag-subscribe ka muna sa channel. Dahil sa bawat episode, damang-dama mo ang bawat emosyon ng buhay. Ngunit ang totoong cliffhanger ay darating lamang sa huling bahagi ng unang yugtong ito. Sa isang ordinaryong gabi ng ika-5 araw ng Oktubre ng taong 2021, habang si Miguel ay naglalakad sa kahabaan ng Avenida ng Makati, nakakita siya ng isang pamilyar na mukha mula sa nakaraan. Si Carlo, ang kaibigan niyang naaksidente noong bata pa sila, na ngayon ay muling bumabalik sa kanyang buhay sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Ang mata ni Miguel ay lumaki, ang kanyang puso ay kumabog, at bago siya makapagsalita, narinig niya ang tinig ni Carlo. Mahina ngunit malinaw. Miguel, kailangan nating mag-usap tungkol sa lahat ng nawala noon. At sa puntong iyon, alam ng bawat manonood na ang kwento ni Miguel ay hindi lamang tungkol sa pagkawala o trahedya. Ito ay tungkol sa mga lihim, mga pagbabalik, at mga pagkakataon na dumating sa tamang oras. O marahil, sa huling tamang sandali. Pagkalipas ng mga buwan mula sa muling pagkikita nila ni Carlo sa Makati, unti-unti nang nagbukas ang mga lihim na matagal nang nakatago sa nakaraan ni Miguel. Ang kanilang pagkakaibigan na dati simpleng laro at tawa sa kalye ng Sampaloc ay ngayoy may halong pangungulila, galit at hindi maipaliwanag na tensyon. Si Carlo na ngayon ay 29 na taong gulang at nagtatrabaho bilang graphic designer sa Ortigas, ay may kakaibang aura. May halo ng pagiging seryoso at misteryoso. Hindi tulad ng bata na tumatawa at tumatakbo sa kalsada. Ngayon ay may bigat ang bawat kilos at salita niya. Isang hapon ng ika-14 na araw ng Marso, habang nagkakape sila sa isang maliit na kafe sa Bonifacio Global City, nagsimula ang pag-uusap na magpapabago sa pananaw ni Miguel sa kanyang sariling buhay. Miguel, may mga bagay na hindi natin nabanggit noon, wika ni Carlo, tumitingin sa labas ng bintana kung saan ang araw ay sumisilip sa mga modernong gusali. At siguro, panahon na nating harapin ito. Ang kanyang tinig ay may halo ng kaba at pangungulila. Si Miguel, na dati bihasa sa pagtakas sa mahihirap na damdamin sa pamamagitan ng pagtawa o pag-iwas sa usapan, ay napansin ang bigat ng boses ng kaibigan. Ano bang ibig mong sabihin, Carlo? Tanong niya, bahagyang nanginginig ang boses, hawak-hawak ang kanyang tasa ng kape. Hindi lang ako ang nasaktan noon, at alam kong hindi ka rin, sagot ni Carlo. At sa simpleng pangungusap na yon, nagbukas ang pinto sa isang serye ng mga alaala, mga lihim at hindi pagkakaintindihan na tumagal ng mahigit 1 dekada. Si Miguel ay muling bumalik sa mga gabi ng pagtatapos ng elementarya. Sa mga araw na si Carlo ay bigla na lamang naglaho mula sa kanilang laro. Sa mga oras na ang simpleng aksidente sa Binondo ay nagbago ng takbo ng kanilang pagkakaibigan. Ngunit habang nag-uusap sila, hindi lamang alaala ang bumabalik. Dumating din ang mga bagong problema. Si Rosa, ina ni Miguel, ay unti-unting nagkasakit. Isang malalang sakit sa puso na nagdulot ng matinding kaba sa pamilya. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang babala. Bawat pagtawa ay may kasamang kirot sa dibdib. Si Ernesto, na noon ay abala sa pagtuturo sa Makati, ay nakaramdam ng walang kapantay na pangungulila sa kanyang anak.
na tila lumalayo sa kanya sa bawat araw. Ang maliit na pamilya na dati puno ng tawanan ay ngayoy tila ba isang maingay ngunit malungkot na teatro kung saan ang bawat miyembro ay may sariling tunggalian at lihim. Isang gabi ng ika-22 araw ng Abril, natagpuan ni Miguel ang kanyang sarili na naglalakad sa kahabaan ng Intramuros, nag-iisip ng mga pangyayari sa huling taon. Ang buwan ay maliwanag, ang mga ilaw ng kalye ay kumikislap at ang hangin ay may dalang malamig na pangungulila. Sa isang iglap, naramdaman niya ang bigat ng lahat, ang sakit ng pagkawala, ang pagkabigo, ang galit sa mga nangyari noon at ang takot sa hinaharap. Bakit ba ganito, Carlo? Wika niya sa isip. Bakit ba ang lahat ng simpleng bagay ay nauuwi sa sakit? At doon, dumating ang unang malaking pag-ikot sa kanilang kwento. Isang lihim na matagal nang nakatago ay muling sumabog sa kanilang buhay. Si Carlo, sa kanyang trabaho sa Ortigas, ay nakaanggap ng isang mensahe mula sa ina niya na nagsasabing may mahahalagang dokumento si Rosa tungkol sa pamilya ni Miguel. Mga lihim ng nakaraan na magpapabago sa pananaw nila sa bawat isa. Ang mensahe ay malinaw. Miguel, kailangan mong malaman ang totoo bago pa huli ang lahat. Ang sandaling iyon ay nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawa. Si Miguel, na dati simpleng bata lamang na natatakot sa pagbabago, ay ngayon ay nahaharap sa isang matinding hamon. Harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya, ang sakit ng ina at ang mga lihim ng kaibigan na matagal nang nakatago. Ang bawat hakbang patungo sa katotohanan ay may kasamang bigat. Bawat paghinga ay may kasamang pangungulila sa nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga sandali ng aliw at halakhak. Isang hapon habang naglalakad sila sa Luneta Park, naalala ni Carlo ang kanilang lumang laro sa kalsada ng Sampaloc. Miguel, tandaan mo ba noong tumakbo tayo sa ulan at nawala ang bola natin sa kanal? Tanong niya, tumatawa ng bahagya. Si Miguel ay napangiti at para sa ilang sandali, ang bigat ng nakaraan ay tila nawala, pinalitan ng simpleng kasiyahan ng pagkakaibigan. Ang mga sandaling iyon, kahit maikli, ay nagpapaalala na ang buhay ay hindi puro kalungkutan. May mga pagkakataon para sa halakhak kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang pangalawang malaking pag-ikot, ang matinding revelasyon. Sa ika-7 araw ng Hunyo, habang si Miguel at Carlo ay nag-aayos ng mga lumang dokumento sa bahay ni Rosa sa Quezon City, natagpuan nila ang isang liham mula kay Ernesto na matagal nang nawala mula sa kanilang buhay. Ang liham ay puno ng mga lihim, mga desisyon, pagkukulang at pag-ibig na hindi na ipahayag. Ang bawat salita ay tila binibigyang diin ang sakit na natamo nila. Ngunit sabay din nitong binuksan ang pinto para sa kapatawaran at pag-unawa. Sa bawat desisyon ko noon, alam kong may masasaktan nakasulat sa liham. Ngunit alam ko rin na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa perpektong kilos, kundi sa tibay ng puso na handang humarap sa sakit at magpatawad. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Miguel. Ang galit, lungkot at pagkabigo na kanyang nadama sa nakaraang taon ay biglang naghalo sa pag-asa at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang kakaibang kapanatagan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang buhay ay patuloy nagbibigay ng pagsubok. Si Rosa, na dati palaging malakas at masigla, ay ngayon ay humina. Ang sakit sa puso ay lumala at ang bawat hininga ay tila ba may kasamang panghihina. Ang bawat paglalakad, bawat pagtawa, bawat simpleng hapunan ay nagiging mahalaga. Bawat sandali ay isang paalala na ang oras ay limitado at ang pagmamahal ay dapat ipakita bago pa huli ang lahat. Sa mga gabing iyon, si Miguel ay natutong magmuni-muni. Napagtanto niya na ang bawat luha,
bawat pagkatalo at bawat liim na natuklasan ay may dahilan upang palakasin siya, upang turuan siyang humarap sa sakit at upang ipakita na kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na naghihintay. Ang kanyang pakiramdam ng kawalang makapangyarihan ay napalitan ng determinasyon na ipaglaban ang bawat sandali kasama ang kanyang pamilya at kaibigan. Sa huli ng yugtong ito, habang nakaupo siya sa balkonahe ng kanilang apartment sa Makati, hawak ang lumang litrato ni Carlo at ni Rosa. Alam ni Miguel na ang kanyang buhay ay puno ng pagbabago. Ang bawat lihim, bawat revelasyon, at bawat sandaling puno ng emosyon ay nagturo sa kanya ng mahalagang aral na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang labanan ang sakit, kundi sa kakayahang magmahal, magpatawad, at magpauloy sa kabila ng lahat. Sa gabi ng ika-18 araw ng Hunyo, sa ospital sa Quezon City, naramdaman ni Miguel ang bigat ng bawat sandali. Si Rosa, ang kanyang ina, ay nakahiga sa kama. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakasara at ang bawat hininga ay tila isang paalala na ang oras nila ay limitado. Ernesto, ang kanyang ama, ay nakatayo sa tabi ng kama. Hawak ang kamay ni Rosa. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng kaba at pangungulila. Ang lahat ng iyon ay lumilikha ng isang eksenang punong-puno ng emosyon, lungkot, panghihinayang, at isang kakaibang damdamin na hinahalo ang pagmamahal at takot. Si Miguel, na ngayon ay 36 na taong gulang, ay nakatayo sa dulo ng kama, hawak ang lumang litrato ng kanilang pamilya at iniisip ang lahat ng nakaraan, ang bawat alaala, ang kanilang laro sa sampalok, ang aksidente ni Carlo, ang liham ni Ernesto, at ang muling pagkikita nila ni Carlo ay sumasayaw sa kanyang isipan. At sa sandaling iyon, alam niyang darating ang pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay. Ang huling yakap, ang huling pagkakataon na maipakita ang lahat ng pagmamahal na hindi niya nasabi noon. Anak, Miguel, mahina ngunit malinaw na tinig ni Rosa, na pilit na ngumiti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng lampara at sa kabila ng sakit, may init na nagmumula sa kanyang puso. Miguel ay lumapit, hinalikan ang tamay ng kanyang ina at walang imik na iniwan ang kanyang luha na dumaloy sa pinsing. Ang sandaling iyon ay tila ba huminto ang oras, ang lahat ng ingay ng mundo, ang bawat problema, ang bawat alaala ay naglaho sa simpleng yakap na iyon. Ngunit bago tuluyang magtagumpay ang katahimikan, dumating si Carlo na tila ba dalang bigat ng nakaraan at ang pag-asa ng kinabukasan. Miguel, kailangan nating mag-usap, wika niya, at sa kanyang mata ay nakikita ang parehong pag-alala at pangunawa. Sa pag-upo sa tabi ng kama, nagsimula silang pag-usapan ng lahat, ang kanilang pagkakaibigan, ang mga pagkukulang, at ang mga pagkakataon na hindi nila nagawa noon. Ang bawat salita ay may bigat, ngunit sa bawat salita rin ay may kasamang kapatawaran. Ang kanilang pag-uusap ay nagdala ng matinding damdamin, lungkot, galit, pangungulila, ngunit higit sa lahat, pag-asa. Napagtanto ni Miguel na ang bawat pagsubok, bawat lihim, bawat trahedya ay nagturo sa kanya ng mahahalagang aral na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa perpektong kilos, kundi sa tibay ng puso na handang magpatawad at magmahal sa kabila ng lahat. Sa isang iglap, naramdaman ni Miguel ang malakas na haplos sa kanyang balikat. Si Rosa, sa huling lakas niya, ay yumakap sa kanyang anak. Ang huling yakap na iyon ay hindi lamang simbolo ng pagmamahal, kundi simbolo rin ng kapatawaran, ng pag-asa, at ng buhay na patuloy na nagbabago. Ang bawat luha ay naging daluyan ng damdamin, bawat hininga ay naging paalala ng kahalagahan ng bawat sandali. Pagkalipas ng ilang sandali, humina ang hininga ni Rosa at ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kamay ni Miguel. Ang silid ay napuno ng katahimikan at sa katahimikan iyon,
naramdaman ng bawat isa ang bigat ng pagkawala. Ngunit sa kabila ng lungkot, may liwanag na nagmumula sa kanilang puso. Ang aral na ang pagmamahal at kapatawaran ay hindi kailanman mawawala kahit na sa huling sandali ng buhay. Ngunit hindi nagtatapos ang kwento sa lungkot lamang. Pagkatapos ng ilang linggo, unti-unting nakahanap si Miguel ng kapayapaan. Ang kanyang relasyon kay Carlo ay lumakas at sa bawat araw ay natututo silang magpatawad at magmahal. Si Ernesto, bagamat nagdadalamhati, ay natutong ipakita ang kanyang damdamin at sa simpleng hapunan sa Makati, muli nilang naranasan ang tawanan at halakhak na dati bahagi ng kanilang buhay. Ang mensahe ng kwento ay malinaw. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa haba ng panahon, kundi sa lalim ng damdaming ibinabahagi. Ang kapatawaran ay hindi palaging dumating agad, ngunit kapag dumating, ito ay may kapangyarihang magpagaling ng sugat at magbigay liwanag sa pinakamadilim na sandali. Ang bawat pagkatalo at bawat luha ay bahagi ng pagunlad, at bawat yakap, bawat salita ng pagmamahal ay nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Sa huling eksena, makikita si Miguel na naglalakad sa kahabaan ng Roxas Boulevard. Hawak ang litrato ng kanyang ina, habang si Carlo ay nasa tabi niya, nakangiti. Ang hangin ay malamig, ngunit may init na nagmumula sa kanilang puso. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap, at sa bawat hakbang nila, ang kanilang mga alaala, mga luha, halakhak at yakap ay nagsisilbing gabay patungo sa mas maliwanag na bukas. Kung naramdaman mo ang bawat emosyon ng kwentong ito, wika ni Miguel sa isip, huwag kalimutang ibahagi sa iba. Ibahagi ang pagmamahal, ang kapatawaran at ang bawat sandali ng buhay. At bago tuluyang matapos ang kwento, isang paalala para sa mga manunood. Kung gusto mong masundan ang bawat kwentong puno ng damdamin sa channel na ito, mansubscribe ka na at i-click ang bell icon. At kung nais mong maranasan ang susunod na kwento na tiyak na magpapakilig at magpapalungkot sa iyo sa parehong oras, panoorin ang susunod na video, Ang Pag-ibig na Hindi Dumating sa Tamang Panahon. Huwag palampasin ang pagkakataon na maramdaman ang bawat sandali ng buhay sa mga kwento ng aming channel. Sa pagtatapos, ang mensahe ay malinaw at hindi malilimutan. Ang pagmamahal, ang kapatawaran, at ang kahalagahan ng bawat sandali ay nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Kahit gaano pa kabigat ang ating pinagdadaanan, may liwanag na naghihintay sa dulo. At ang bawat yakap ay may kapangyarihang magpagaling at magbigay pag-asa.